Pagbukas ni Miguel de la Merced ng pinto ng kanyang mansyon, ang salitang masaya na, "I'm home!" ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang inaasahan niyang yakap mula sa kanyang 8 taong gulang na anak na si Angela, ang matamis nitong nangiti na 3 buwan niyang pinanabikan, ay hindi sumalubong sa kanya. Sa halip, sa gitna ng malawak at makintab na sahig ng kanilang entrada, ay isang eksenang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nandoon si Angela, ang kanyang munting prinsesa, nakaluhod, basang-basa sa pawis, ang buhok na nakatali, at buong lakas na nagkukuskos ng sahig gamit ang isang basahan. Bawat kuskus niya ay tila may bigat, isang pagod na hindi nararapat para sa isang bata. Biglang bumigat ang hawak ni Miguel sa malaking kahon ng manika na ilang oras niyang pinila sa isang sikat na tindahan sa Japan. Ang regalong yon, ang simbolo ng kanyang pananabik na makauwi, ay tila naging isang walang kwentang bagay. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kusina ang kanyang asawang si Isabela. May hawak na isang baso ng gatas. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng dati, isang imahe ng isang perpektong may bahay. Ayan, Angela. Dahil masipag kang natapos ang pinapagawa ko, heto na ang gatas mo, sabi ni Isabela sa isang boses na parang musika. Pero para kay Miguel, ito'y tunog ng isang sintensya. Nakita ni Miguel ang pag-angat ng tingin ni Angela. May pag-asa sa mga mata nito nang makita ang gatas, pero bigla itong napalitan ng takot nang makita siya, ang kanyang ama, na nakatayo sa may pinto. Hindi ito ang takot ng isang batang nagulat. Ito ay takot ng isang batang nahuli sa isang bagay na ipinagbabawal. Dahan-dahang lumakad si Miguel palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin si Isabela. Ang kanyang buong atensyon ay nasa nanginginig na anyo ng kanyang anak. "Angela," halos pabulong niyang sabi. Lumuhod siya sa harap ng bata, hindi alintana ang mamasa-masang sahig. Hinawi niya ang basang buhok na dumidikit sa noo nito. "Anak, anong ginagawa mo?" "Di Daddy?" Nanginginig ang boses ni Angela. "Nag-e-exercise lang po ako." Isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang sinabi dahil sa takot. Naramdaman ni Miguel ang unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ng anak para itayo ito. At doon niya naramdaman may kakaiba. Itinaas niya ang manggas ng damit ni Angela. Tumambad sa kanya ang isang bagay na nagpabagsak sa kanyang puso. Mga bilog na pasa. Lila at madilaw na mga marka sa maputing balat ng kanyang anak. Tila hinigpitan ng hawak ng isang matanda. "Ano to?" tanong niya. Ang boses ay mahinahon pero may bigat ng isang paparating na bagyo. "Angela, anong nangyari dito?" "Wala po, Daddy." Mabilis na sagot ni Angela. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. "Nadulas lang po ako kahapon habang naglalaro." Hindi na makatingin ng diretso sa kanya ang bata. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sahig, sa basahan, kahit saan, wag lang sa kanya. "Miguel, darling, you're home." Sa wakas ay nagsalita si Isabela. Lumalapit na may ngiti pa rin sa labi. "Huwag mo nang takutin ang bata. It's just a simple lesson in responsibility. Medyo naging clumsy lang siya lately kaya nadadapa." Humarap si Miguel kay Isabela. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang asawa hindi bilang ang magandang babaeng pinakasalan niya, kundi bilang isang estranghero. Pinag-aralan niya ang perpektong nangiti, ang kalmadong mga mata. Wala siyang makitang bahid ng pag-aalala. Wala siyang makitang kahit anong pagsisisi. Isang aral? Ulit ni Miguel, ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Ang pagpapakain sa sarili kong anak ay nakadepende na ngayon sa paglilinis niya ng sahig. "Of course not, darling. Don't be dramatic." Malumanay na tawa ni Isabela. "It's a game we play para matuto siya ng value ng hard work."
Pero hindi na nakikinig si Miguel sa mga paliwanag. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Isabela, naghahanap ng katotohanan. At sa ilalim ng ngiti nito, sa likod ng pagkukunwaring pagmamahal, may nakita siyang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Isang malamig na kislap, isang panandaliang paglamig ng mga mata na tila nagsasabing, "Oo, ako ang may gawa at wala kang magagawa." Tumayo si Miguel at marahang hinila si Angela palayo kay Isabela. "Yaya Luming," tawag niya sa matandang kasambahay na nanonood mula sa malayo, bakas ang awa sa muka. "Dalhin mo si Angela sa kwarto niya. Paliguan mo at bihisan." Tumango ang yaya at mabilis na lumapit para kunin ang bata. Naiwan silang dalawa ni Isabela sa gitna ng entrada. Nawala na ang ngiti sa mga labi nito, napalitan ng isang anyo ng pagkainis. "What was that for, Miguel?" Hindi sumagot si Miguel. Patuloy lang niya itong tinititigan. Ang isip ay naglalakbay pabalik sa lahat ng mga business trips. Lahat ng mga gabing umuwi siya ng pagod. Lahat ng mga pagkakataong ipinagkatiwala niya ang kanyang nag-iisang anak sa babaeng ito. At sa sandaling iyon, sa gitna ng karangyaan ng sarili niyang pamamahay, naramdaman ni Miguel ang isang panganib na mas malalamig pa sa yelo. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang nakita niya ay hindi isang laro. Ito ay simula pa lamang ng isang bangungot. Para kay Angela, ang umaga pagkatapos umuwi ng kanyang daddy ay may dalang kakaibang pakiramdam. May saya. Dahil ang presensya ng kanyang ama ay parang isang malaking kumot na bumabalot sa kanya. Nagbibigay ng init at seguridad. Ngunit sa ilalim ng kumot na yon, naroon pa rin ang lamig. Ang lamig na dala ng bawat tingin, bawat pagdaan ng kanyang tita Isabela. Sa hapagkainan, perpekto ang lahat. Si Daddy Miguel ay nakangiti habang nilalagyan ng pagkain ang kanyang plato. Si Tita Isabela naman ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang asawa. Ang boses ay malambing. Ang kilos ay mahinhin. "More coffee, darling?" Tanong ni Isabela, ang naangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. "Yes, please," sagot ni Miguel. Pero ang mga mata nito ay nasa kay Angela. "Kumusta ang tulog ng prinsesa ko?" Ngumiti si Angela. "Okay lang po, Daddy." Gusto niyang sabihin na ito ang unang gabi sa loob ng 3 buwan na nakatulog siya nang hindi binabangungot, pero hindi niya magawa. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang pagdikit ng sapatos ni Isabela sa kanyang binti. Isang paalala, isang babala. Biglang nawala ang nangiti ni Angela. "Anak, may problema ba?" Tanong ni Miguel. Napansin ang biglang pagbabago sa mukha ng bata. Bago pa man makasagot si Angela, nagsalita na si Isabela. "Siguro pagod lang yan. Alam mo na, a lot of excitement yesterday." Lumapit ito kay Angela at niyakap mula sa likod. "Okay ka lang ba, sweetie? Sabihin mo kay Mommy." Ang tawag na Mommy ay parang isang kurot sa puso ni Angela. Pero ang mas masakit ay ang naramdaman niyang mahigpit na pagpisil sa kanyang balikat, nakatago sa buhok niya, malayo sa paningin ng kanyang ama. Isang maikling, matalas na sakit na nagpaalala sa kanya kung sino ang tunay na nagkokontrol. "Oo po, okay lang po," pilit na sabi ni Angela. Napayuko sa kanyang plato. Pagkatapos ng almusal, hinalikan ni Miguel ang noo ni Angela. "Anak, kailangan lang umalis ni Daddy sandali, ha? May importante lang akong meeting sa opisina. Babalik ako kaagad." Naramdaman ni Angela ang paghigpit ng kanyang dibdib. Aalis na naman si Daddy. Iiwan na naman siyang mag-isa. "Okay po," mahinang sagot niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Nang marinig nila ang tunog ng sasakyan ni Miguel na papalayo, naramdaman ni Angela ang pagbabago sa hangin sa loob ng bahay. Tumingin sa kanya si Isabela at ang matamis na ngiti kanina ay parang bulak na hinipan ng hangin na wala nang walang bakas. "Halika dito," utos ni Isabela. Ang boses ay malamig at walang emosyon.
Dahan-dahang lumapit si Angela. Ang bawat hakbang ay mabigat. Lumuhod si Isabela para magpantay ang kanilang mga mata. Ang mukha nito ay maganda pa rin, pero ang mga mata nito ay parang dalawang maitim na balon. Walang anumang init o pagmamahal. "Makinig ka sa akin, Angela," mariing sabi nito. "Nakikita kong gustong-gusto mong magsumbong sa daddy mo. Huwag na huwag mong susubukan." Hinawakan nito ng mahigpit ang baba ni Angela. "Dahil sa oras na magsalita ka, sisiguraduhin kong hindi siya maniniwala sa'yo. Sasabihin ko sa kanya na nagsisinungaling ka, na isa kang masamang bata na gumagawa lang ng kwento. At alam mo ba kung anong ginagawa sa mga batang sinungaling? Ipinapadala sila sa malayo, sa isang lugar na wala ng daddy na babalik para sa kanila." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Angela. "Naiintindihan mo ba?" Tumango si Angela, hindi na makapagsalita dahil sa takot. Binitawan siya ni Isabela at tumayo. Inaayos ang kanyang damit na tila walang nangyari. "Good. Now, go to your room. Ayokong makita ang pagmumukha mo." Tumakbo si Angela paakyat sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at doon umiyak ng tahimik. Hindi alam ni Angela na ang meeting ng kanyang ama ay hindi sa isang building na puno ng mga opisina, kundi sa isang tindahan ng electronics. Doon, bumili si Miguel ng pinakamaliliit at pinakamodernong mga hidden camera. Pagbalik niya, nakita ni Angela na may dala siyang isang maliit na toolbox. Sinabi niyang may aayusin lang siyang mga ilaw sa iba't ibang parte ng bahay. Pumasok siya sa sala, sa kusina, at maging sa playroom ni Angela. Ang hindi alam ng bata, sa bawat pag-akyat niya sa hagdan para ayusin ang isang bumbilya, may iniiwan siyang isang maliit na mata. Isang mata na magbabantay sa kanyang prinsesa. Nang gabing iyon, pagkatapos siyang basahan ng kwento ni Miguel, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. "I love you, Daddy. I love you more, my princess. Higit pa sa inaakala mo," sagot ni Miguel. May kakaibang bigat sa kanyang boses. Nang maiwan siyang mag-isa sa dilim ng kanyang kwarto, ipinikit ni Angela ang kanyang mga mata at nagdasal. Hindi siya humingi ng mga bagong laruan o magagandang damit. "Sana po," bulong niya sa hangin. "Sana po makita ni Daddy. Sana po makita niya kahit hindi ko po masabi." Sa ibaba, sa loob ng kanyang study, binuksan ni Miguel ang kanyang laptop. Lumitaw sa screen ang iba't ibang anggulo ng kanilang bahay, live and in color. Tinitigan niya ang screen kung saan nakikita ang pinto ng kwarto ni Angela. Ilang sandali pa, bumukas ito. Pumasok si Isabela. Ngumiti ito nang makita ang bata sa kama. Lumapit ito at hinalikan si Angela sa noo. Isang perpektong imahe ng isang mapagmahal na ina. Pero nang akmang aalis na ito, huminto ito. Muli itong yumuko at sa isang paraan na hindi makikita mula sa pinto, hinawakan nito ng bahagya ang buhok ni Angela. "Good night, little brat," bulong nito. Sapat lang para marinig ng bata. "Remember our secret." Napanood ni Miguel sa screen ang bahagyang pag-igtad ng katawan ng kanyang anak. Isang reaksyon na hindi nakikita ng mata, pero ramdam ng isang ama. Pagkalabas ni Isabela, pinatay nito ang ilaw at isinara ang pinto. Naiiwan sa dilim ang imahe sa isa sa mga kamera ni Miguel, isang maliit na infrared dot na nagpapakita ng anyo ni Angela na nakatalukbong ng kumot, nanginginig. Sa kanyang study, naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang uri ng galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang galit na malamig, tahimik, at nakamamatay ang nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ito na ang patunay. Ang lason ay totoo. At ito'y dahan-dahang pumapatay sa espiritu ng kanyang anak sa loob mismo ng kanilang tahanan. Inadjust niya ang isa pang camera view, ang isa na nakatago sa isang libro sa estante sa sala. Nakita niya si Isabela na bumababa ng hagdan, sumasagot sa isang phone call.
Hello? Oh, Marco, napatawag ka. Sabi ni Isabela sa kanyang kapatid. Ang boses ay kalmado na ulit. Oo, nakauwi na siya. Medyo naging komplikado, pero huwag kang mag-alala. Everything is under control. Ang bata? Don't worry about her. Alam niya kung saan siya lulugar. Pinanood ni Miguel ang kanyang asawa na umupo sa sofa. Tumatawa sa kung anuman ang sinasabi ng kausap sa telepono, na para bang ang pagbabanta sa isang bata, ilang minuto lang ang nakalipas, ay kasing ordinaryo lang ng pag-inom ng tubig. Isinara ni Miguel ang kanyang laptop, pero ang mga imahe ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ni Angela, ang peking na mga ngiti ni Isabela, ang mahigpit na pagpisil sa balikat. Ang bawat isang detalye ay isang piraso ng isang puzzle na ngayon ay buo na sa kanyang harap. Hindi na ito tungkol sa mga pasa. Ito ay tungkol sa isang giyerang hindi niya alam na nagaganap na pala sa likod ng kanyang mga mata. Isang giyera kung saan ang kaluluwa ng kanyang anak ang nakataya. At sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik, gumawa si Miguel ng isang pangako. Hindi na siya aalis, hindi na siya magiging bulag, at sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng sino mang nanakit sa kanyang prinsesa ang bawat butil ng luhang pumatak mula sa mga mata nito. Ang unang hakbang ay naitakda na. Ang kailangan na lang niya ay isang tiyempo, isang pagkakataon para maipakita sa lahat ang tunay na mukha ng demonyong nakatira sa kanyang pamamahay. Hindi natulog si Miguel ng gabing iyon. Sa dilim ng kanyang study, na naliliwanagan lamang ng malamig na ilaw mula sa kanyang laptop, pinanood niya ang mga video. Paulit-ulit. Bawat eksena ay isang patalim na lalong bumabaon sa kanyang puso. Nandoon ang eksena kung saan pinitik ni Isabela ang tenga ni Angela dahil hindi nito naubos ang gulay. Nandoon ang pagbabanta habang inaayusan niya ng buhok ang bata. Nandoon ang mga salitang masasakit na ibinubulong nito kapag walang ibang nakakarinig. Bawat ngiti ni Angela na biglang nawawala. Bawat pagyuko ng ulo, bawat munting panginginig ng balikat. Lahat ng mga detalyeng hindi niya napansin noon ay malinaw na ngayon. Isinisigaw ang katotohanang pilit niyang iwinawaksi. Ang galit sa dibdib ni Miguel ay parang isang apoy na dahan-dahang lumalaki, hindi mainit at maingay, kundi malamig at tahimik. Isang apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan sa paligid niya. Kinaumagahan kumilos si Miguel na may kakaibang kalmado, isang nakakakilabot na katahimikan. Yaya Luming, sabi niya sa matandang kasambahay, mamayang gabi, pagkatapos kumain ni Angela, iakyat mo na siya kaagad sa kwarto niya. Sabihin mong may sorpresa ako para sa kanya at kailangan niyang matulog ng maaga. Pero sir, nag-aalangang tanong ng yaya. Tiningnan siya ni Miguel at sa mga mata niya, nakita ni Yaya Luming ang isang desisyon na hindi na mababali. Tumango na lamang ito bilang pagsang-ayon. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik at pinakakakaiba sa lahat. Nakaupo si Isabela sa tapat ni Miguel. Suot ang kanyang perpektong ngiti, nagkukwento tungkol sa araw niya. Si Angela naman ay tahimik na kumakain sa tabi ng kanyang ama. Darling, I was thinking, maybe we should go to Paris next month. Tayong tatlo. It would be a perfect family vacation. Masayang sabi ni Isabela. Hindi sumagot si Miguel. Nginitian lang niya si Angela. Tapos ka na ba, prinsesa ko? Tumango ang bata. Sige na, Yaya Luming. Ihatid mo na si Angela sa taas. Utos ni Miguel. Nang makaakyat na ang bata, naiwan ang nakakabinging katahimikan sa malawak na dining room. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ni Isabela ang maririnig. Miguel, may problema ba? You've been quiet all day. Tanong nito. May bahid ng pagkainis sa boses. Hindi pa rin sumagot si Miguel. Sa halip, kinuha niya ang isang remote control sa kanyang tabi. Isang pindot lang at ang malaking flat screen TV na nakasabit sa dingding na karaniwang nagpapakita ng mga painting
ay umilaw. Nawala ang kulay sa mukha ni Isabela. Sa screen, lumabas ang imahe mula sa hidden camera sa playroom. Malinaw na malinaw ang boses ni Isabela habang tinutulak nito si Angela palayo. Sinabi ko nang ayusin mo yan. Bakit ba ang burara mong bata ka? Sumunod ang eksena sa kwarto ni Angela, kung saan piningot ni Isabela ang bata dahil lamang sa natapong tubig. Ang bawat video ay maikli, ngunit sunod-sunod, na parang isang pelikulang puno ng kataksilan. Ang matamis na boses na naririnig ni Miguel araw-araw ay napalitan ng isang boses na malupit at puno ng pagkamuhi. Bumagsak sa plato ang hawak na tinidor ni Isabela, lumikha ng isang malakas na kalansing. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Miguel, ano to? Saan mo nakuha yan? This is fake. Hindi pinansin ni Miguel ang kanyang mga sinasabi. Hinayaan niyang magpatuloy ang palabas. Ang huling video ay ang kuha noong nakaraang gabi, ang pagbulong niya sa natutulog na bata. Good night, little brat. Remember our secret. Pagkatapos ng huling video, namatay ang screen. Muling bumalik ang katahimikan, pero ngayon ito'y mabigat at puno ng lason. Dahan-dahang tumingin si Miguel kay Isabela. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay nakatitig sa kanya. Ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang pagkagulat sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho at ang pumalit ay isang bagay na mas nakakatakot. Ang hubad na katotohanan. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Paano mo nagawa sa akin to? Tanong ni Isabela. Ang boses ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Maglalagay ka ng mga kamera sa sarili mong pamamahay para manmanan ako. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang imahe ng mahinhin at mapagmahal na asawa ay nagkalamat na at ang lumabas ay isang babaeng nasukol at handang lumaban. Tapos na ang palabas, Isabela. Malamig na sabi ni Miguel. Ang boses ay matas, matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Isang tawa na hindi abot sa kanyang mga mata. Ang palabas? Miguel, ako pa ba ang nagpapalabas? O ikaw? Ang amang palaging wala. Ang amang mas inuuna ang kumpanya kaysa sa sariling anak. At ngayon, bigla kang mag-aastang isang bayani? Lumakad ito paikot sa mesa, papalapit sa kanya. 3 buwan kang wala. 3 buwan na ako ang nag-alaga sa anak mo. Ako ang nagtiis sa pagiging spoiled brat niya. Huwag na huwag mong tatawagin ng ganyan ang anak ko. Mariing sabi ni Miguel. Tumatayo na rin. Ang kalmadong galit niya ay nagsisimula ng kumulo. Bakit? Dahil totoo? Hamon ni Isabela, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ikaw ang may kasalanan nito, Miguel. Pinalaki mo siyang walang disiplina. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Leksyon? Hindi makapaniwalang ulit ni Miguel. Ang mga pasang yon, leksyon? Ang takot sa mga mata niya, leksyon? Pinagkakaitan mo siya ng pagkain, Isabela. Anong klaseng halimaw ka? Ako ang halimaw? Sigaw nito pabalik. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. O baka naman ikaw, na naghahanap ng kung anong idadahilan para pagtakpan ang sarili mong pagkukulang bilang isang ama. Tinitigan siya ni Miguel at sa mga sandaling yon, ang lahat ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa babaeng nasa harap niya ay nag-abo at naglaho. Wala nang natira, kundi abo at panghihinayang. Tapos na tayo, deklara niya. Ang boses ay pinal at hindi na mababago. I want a divorce. At sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pa si Angela kahit kailan. Huminto si Isabela. Tinitigan niya si Miguel at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muli siyang tumawa. Pero sa pagkakataong ito, ang tawa niya ay puno ng panunuya at kumpiyansa.
Isang tawa na nagbigay ng kilabot kay Miguel. Lumayo ito at sumandal sa pader. Pinagkrus ang mga braso. Ngumisi ito, isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. Subukan mo, sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Sige, i-file mo yung divorce mo. Dalhin mo sa korte yung mga video mo. Itinuwid nito ang kanyang pagkakatayo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na parang isang basurang walang halaga. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng korte at ng publiko. Isang mapagmahal na ina na sinusubukan lang disiplinahin ang kanyang stepdaughter o isang biyudong nawawala sa sarili dahil sa pagluluksa. Ang mga salita ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel buong gabi, isang malamig na pangako ng isang digmaang hindi niya inasahan. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng korte at ng publiko. Naintindihan niya ngayon, hindi ito magiging isang simpleng kaso ng diborsyo at custody. Ito ay magiging isang maruming laban para sa reputasyon, para sa katotohanan. At alam niyang hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa. Kinabukasan, habang natutulog pa si Angela, maingat na kinopya ni Miguel ang lahat ng video files mula sa kanyang laptop patungo sa isang maliit at secure na external hard drive. Bawat file ay isang bala. Bawat segundo ng recording ay isang patunay. Pero alam niyang kailangan niya ng tamang tao para gamitin ang mga ito. May isang pangalan lang sa kanyang isip. Ang opisina ni Attorney David Romero ay matatagpuan sa puso ng business district ng Makati, isang lugar na sumisimbolo sa kapangyarihan at tiwala. Si Attorney Romero ay hindi lang basta abogado ng pamilya. Kaibigan siya ng yumaong ama ni Miguel. Siya ang tumayo bilang pangalawang ama nito nang ito'y maulila. Ang tiwala ni Miguel sa kanya ay buo at walang pag-aalinlangan. Miguel, iho. Bati ni Attorney Romero, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na, pero may talas pa rin sa mga mata. Napadaan ka. Akala ko'y nasa Japan ka pa. Kakarating ko lang po, Tito David. At may dala po akong isang malaking problema. Seryosong sabi ni Miguel, inilapag ang hard drive sa ibabaw ng makintab na mahogany desk. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, ikinuwento ni Miguel ang lahat. Ang pag-uwi niya, ang eksena sa sahig, ang mga pasa, ang mga kamera, at ang pag-amin at pagbabanta ni Isabela. Habang nagsasalita siya, ang kaninang palakaibigang mukha ni Attorney Romero ay dahan-dahang nagbago, napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay nanggalit na hindi maitago. Patingin ako, marising sabi ng abogado. Isinaksak ni Miguel ang hard drive sa laptop nito. Pinili niya ang isa sa pinakamalilinaw na video, ang eksena sa playroom kung saan tinulak ni Isabela si Angela. Napanood ni Attorney Romero ang video nang hindi kumukurap. Pagkatapos, sumandal siya sa kanyang silya, napahilamos sa kanyang mukha at bumuntong hininga ng malalim. Ito ay karumal-dumal, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng galit. This is monstrous, Miguel. Hindi ko akalain si Isabela. Kailangan ko pong makuha si Angela, Tito. Kailangan ko siyang mailayo sa kanya. Desperadong sabi ni Miguel. Tumingin ng diretso si Attorney Romero kay Miguel. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, iho. Ang ebidensyang ito ay sapat na. We have them cornered. Hindi lang natin makukuha si Angela. Sisiguraduhin nating hindi na makakalapit pa sa kanya ang babaeng yan. Ako ang bahala sa lahat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakaramdam si Miguel ng bahagyang pag-asa. May kakampi siya, may plano sila. Umalis sa rin siya sa opisina ni Attorney Romero na may kaunting gaan sa kanyang dibdib. Dala ang pangako ng hustisya para sa kanyang anak. Ngunit habang si Miguel ay kumakapit sa Pag-asa sa isang mamahaling coffee shop sa Bonifacio Global City, ang magkapatid na Isabela at Marco ay nagsisimula ng habiin ang kanilang sariling plano, isang planong mas madilim at mas mapanira.
Simple lang ang kailangan nating gawin, sabi ni Marco habang mahinahon na hinahalo ang kanyang kape. Siya ay mas matanda kay Isabela, mas kalmado ang itsura, ngunit may talas sa kanyang mga mata na mas malamig pa kaysa sa kapatid. Ang pinakamabisang depensa ay opensa, Bella. Bago pa niya mailabas ang mga video na, yan sa korte, kailangan nating sirain ang kredibilidad niya sa mata ng lahat. At paano natin gagawin yon? Tanong ni Isabela. Ang galit ay bakas pa rin sa kanyang boses. Nasa kanya ang lahat ng ebidensya. Ang ebidensya ay walang kwenta kung ang nagpresenta nito ay isang taong wala sa tamang pag-iisip. Ngumisi si Marco. Isang byudo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-move on sa pagkamatay ng asawa. Isang amang sobrang protective na napagkakamalan na ang pagdidisiplina bilang pag-aabuso. Isang CEO na palaging puyat at stressed. Madaling ibenta ang kwentong yan. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at nag-dial. May mga kaibigan ako sa media. Isang article lang ang kailangan natin. Isang spark lang para magsimula ang sunog. Tumingin si Isabela sa kanyang kapatid at ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap ng paghanga. Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin, Marco. Gusto kong makita siyang lumuhod. Gusto kong pagsisihan niya ang araw na kinalaban niya ako. Pag-uwi ni Miguel sa mansyon, dumiretso siya sa playroom kung saan nakita niya si Angela na tahimik na naglalaro ng kanyang mga manika. Ang puso niya ay napiga sa pagmamahal at pagsisisi. Lumuhod siya sa tabi nito. Princess, mahinang sabi niya. Tumingin sa kanya si Angela. Daddy? May mga magbabago sa bahay natin sa mga susunod na araw, okay? Maingat niyang sinabi. Pero gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, hinding-hindi na aalis si Daddy sa tabi mo. Hinding-hindi na kita iiwan ulit. Pangako yan. Hindi lubos na naintindihan ng bata ang ibig niyang sabihin, pero tumango ito at niyakap ang kanyang ama. Sa yakap na yon, naramdaman muli ni Miguel kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Para sa munting batang ito, kaya niyang harapin ang kahit anong laban. Pero hindi niya alam kung gaano kabilis darating ang laban na yon. Nang gabing iyon, habang tinutulungan niya si Angela sa kanyang homework, tumunog ang cellphone ni Miguel. Numero ito ng pinuno ng Public Relations Department ng kanyang kumpanya. Sir Miguel, sorry po sa late call. Nagsimula ang babae sa kabilang linya, bakas ang pag-aalala sa boses. Pero kailangan niyo po itong malaman kaagad. May kumakalat po kasing article online. Article? Tungkol saan? Tanong ni Miguel. Tungkol po sa inyo, sir. Isang gossip blog, pero mabilis pong kumakalat. Binuksan ni Miguel ang kanyang laptop, ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Isinulat niya ang pangalan niya sa search bar, at naroon nga, ang unang resulta, isang article mula sa isang kilalang showbiz and society blog na may isang litratong kuha sa kanya sa airport ilang araw na ang nakalipas. Isang kuha kung saan siya ay mukhang pagod, magulo ang buhok, at malalim ang iniisip. Ngunit ang mas masakit ay ang pamagat. Isang pamagat na parang isang sampal sa kanyang mukha, isang saksak sa kanyang likod. CEO de la Merced, isang ama sa bingit ng kabaliwan. Napatitig si Miguel sa screen, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Ang mga salita ay lumabos sa kanyang paningin. Nagsimula na ang pag-atake. Ang article na yon ay hindi lang isang spark. Ito ay isang wildfire. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kwento ng problemadong CEO ay kumalat na parang epidemya. Nagsimula ito sa mga maliliit na gossip blogs. Ngunit di nagtagal, ay pinulot na ng mas malalaking online news outlets. Bawat isa ay may sariling version, sariling anggulo, pero iisa ang mensahe. Si Miguel de la Merced ay hindi stable. Naramdaman ni Miguel ang epekto nito kaagad. Ang unang senyales ay isang tawag mula sa isang matandang business partner mula sa Singapore. Miguel, my friend,
I'm just calling to check on you. Sabi ng lalaki, ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. I read something. I hope everything is all right on your end. The board is a bit concerned. Sinubukan ni Miguel na pagaanin ang usapan. Sinabing ito'y mga walang basehang tsismis lamang. Ngunit alam niya, sa mundo ng negosyo, ang perception ay realidad. Ang lason ng duda ay nagsisimula ng kumalat. Ang pinakamasakit na dagok ay nangyari sa isang emergency board meeting. Habang ipinipresenta niya ang quarterly report, naramdaman niya ang mga tingin ng kanyang mga board members. Walang direktang nagsasalita tungkol sa article, pero naroon ito sa hangin. Naroon sa kanilang mga tanong na tila nag-aalala. Miguel, perhaps you should take a leave of absence? Mungkahi ng isang matandang miyembro. You've been through a lot. Kailangan mo ng pahinga. I am perfectly fine. Mariing sagot ni Miguel, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong disposisyon. The company is performing well. The numbers speak for themselves. This is just a personal matter being blown out of proportion. Pero nakita niya sa kanilang mga mata, hindi sila kumbinsido. Ang dating respeto at paghanga ay napalitan ng pagdududa at awa. Pakiramdam niya ay kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sariling pag-iisip sa loob mismo ng kumpanyang kanyang itinatag. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang social media. Isang pagkakamali. Ang comment section ng mga news articles ay puno ng mga masasakit na salita mula sa mga taong hindi niya kilala. Kawawa naman yung bata. Sana kunin na ng DSWD. Typical mayaman. Akala mo kung sino, pero may topak pala. For sure totoo yan. Mayaman yan eh. Laging may tinatagong baho. Humigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang cellphone. Halos mabasag ang screen. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari ito? Paano ang isang kasinungalingan, kapag inulit-ulit, ay nagiging katotohanan sa mata ng marami? Ngunit ang lahat ng yon ay walang-wala kumpara sa nangyari kinahapunan. Sinundo niya si Angela mula sa eskwelahan. Hindi tulad ng dati. Hindi ito tumakbo papalapit sa kanya na may ngiti. Dahan-dahan itong naglakad, nakayuko ang ulo, ang balikat ay bagsak. Pagpasok sa kotse, tahimik lang ito. Princess, may problema ba? Malumanay na tanong ni Miguel. Umiling lang ang bata. Ngunit pagdating sa bahay, habang tinutulungan niya itong magbihis, nakita niya ang mga mata nitong namumugto. Anak, sabihin mo kay Daddy, may nang-away ba sa'yo? Umiling ulit si Angela. At pagkatapos ay nagsalita sa isang boses na halos pabulong, basag sa pag-iyak. Sabi po ni Carla, baliw daw po kayo, Daddy. Narinig daw po niya sa mommy niya. Kaya daw po ba, aalis na rin kayo? Tulad ni mommy? Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Miguel. Ang maruming digmaan ni Isabela ay umabot na sa kanyang anak. Ang lason ay nakarating na sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Hindi na niya ito kaya. Kailangan na itong matapos. Dali-dali siyang nagmaneho pabalik sa opisina ni Atty. Romero. Ang puso ay dumadagundong sa galit at kawalan ng magawa. Tito, they're destroying me. They're destroying my daughter. Halos pasigaw na, sabi ni Miguel pagpasok niya. May mga bagong testigo pa raw sila. Isang dating kasambahay na magsasabing nakita niya akong sumisigaw mag-isa. Lahat kasinungalingan. Kalmado si Atty. Romero. Pinaupo niya si Miguel. I know, iho, I know, ito na nga ang kinatatakutan ko. Sabi ng abogado. Ang mukha ay seryoso. They are playing a very dirty game at sa korte ng opinyon ng publiko, nananalo sila. So anong gagawin natin? Desperadong tanong ni Miguel. Paano natin sila lalabanan? Sumandal si Atty. Romero sa kanyang silya, pinagkrus ang kanyang mga daliri. May isang paraan, Miguel. Isang paraan para tuluyan nating mapatahimik ang lahat ng tsismis na ito. Isang paraan para ipakita sa korte at sa lahat na ikaw ay nasa tama at sila ang nagsisinungaling. Ano yon? Gagawin ko kahit ano. Tumingin ng diretso ang abogado.
sa kanyang mga mata. Kailangan nating pangunahan sila. Let's beat them at their own game. Mag-request tayo ng isang independent psychological evaluation. Natigilan si Miguel. Ano? Pero para ko na ring inamin na may problema nga sa akin. Hindi, madiing sabi ni Attorney Romero. Ito ay isang power move. Ipinapakita nito na wala kang tinatago. Na buong-buo ang loob mo na harapin ang kanilang mga akusasyon. Kapag lumabas ang resulta na nagsasabing ikaw ay psychologically fit, lahat ng kanilang mga kasinungalingan ay babagsak. Lahat ng kanilang kredibilidad ay mawawala. Isang bato lang, tatamaan natin silang lahat. Pinag-isipan ni Miguel ang sinabi nito. May punto ang abogado. Pagod na siyang magdepensa. Pagod na siyang magpaliwanag. Ito na marahil ang pinakamabilis na paraan para patunayan ang kanyang sarili at protektahan si Angela. Isang matapang na hakbang para tapusin na ang lahat. Bumuntong hininga siya. Isang hininga ng pagsuko at determinasyon. Okay, sabi niya. Gawin natin. Ang araw ng resulta ng psychological evaluation ay dumating na may dalang mabigat na kaba at isang sinag ng pag-asa para kay Miguel. Ito na yon. Ang isang papel na magpapatunay sa lahat na siya ang nagsasabi ng totoo at magpapatahimik sa lahat ng kasinungalingan. Hindi na siya naghintay na i-email pa ito sa kanya. Siya mismo ang pumunta sa klinika. Sa loob ng kanyang kotse sa parking lot, hawak niya ang isang malaking brown envelope. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga multimilyong kontrata, ay bahagyang nanginginig. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Sinimulan niyang basahin ang report. Ang mga unang bahagi ay puro technical jargon, mga resulta ng iba't ibang tests. Ngunit habang papalapit siya sa dulo, sa summary at conclusion, nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. The subject exhibits clear signs of emotional instability, likely stemming from unresolved grief. There are patterns of behavior consistent with paranoia, specifically a tendency to perceive threats where none exist. Recommendation: it is advised that the subject undergo therapeutic counseling and for the time being, that the primary care of the minor child be transferred to a more stable guardian. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Isang malamig na pakiramdam na parang yelo ang gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan. Hindi maaari. Binasa niya ulit at ulit. Ang konklusyon ay pareho. Ang report na dapat sana ay kanyang kaligtasan ay naging kanyang hatol. Ito ay isang bitag. Isang perpektong nakamamatay na bitag. Nag-aapoy sa galit, pinaandar niya ang kotse at halos paliparin ito patungo sa opisina ni Attorney Romero. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang desperadong pagkalito. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng opisina ng abogado, hindi na nag-abalang kumatok. Tito, nakita niyo na ba to? Sigaw niya, inilapag ang report sa mesa na may malakas na kalabog. Mali ito! This is a setup! Pinlano nila to. Ngunit ang reaksyon na inaasahan niya mula sa matandang abogado, ang pagkagulat, ang galit, ay hindi dumating. Si Attorney Romero ay nakaupo lang sa kanyang silya, nakayuko, hindi makatingin ng diretso kay Miguel. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang kanyang anyo ay hindi anyo ng isang mandirigmang handang lumaban, kundi ng isang taong talo na. Tito? Tanong ni Miguel. Ang galit sa kanyang boses ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na pagdududa. Anong nangyayari? Dahan-dahang itinaas ni Attorney Romero ang kanyang tingin. Ang mga mata nito, na dati puno ng talas at determinasyon, ay puno ngayon ng hiya at pagsisisi. Patawarin mo ako, iho, sabi nito sa isang basag na boses. Patawarin mo ako. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Miguel, umaatras ng isang hakbang na tila na sampal. Si Marco, nagsimulang magkwento ang abogado.
Ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin. May mga utang ako sa kasino. Malaki. Hindi ko alam kung paano. Pero nalaman niya. Pinuntahan niya ako. Sinabi niyang babayaran niya ang lahat. Kapalit ng kooperasyon ko. Ang bawat salita ng abogado ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Hindi, bulong ni Miguel. Hindi kayo. Hindi mo nagawa to sa akin. Wala akong nagawa. Umiiyak na, sabi ni Attorney Romero. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, hindi lang ang lisensya ko ang mawawala, pati ang pamilya ko. Idadamay nila. Miguel, natakot ako. Ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama. Ang huling taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Ang kanyang huling kakampi. Naglaho ang lahat ng galit sa puso ni Miguel. Ang pumalit ay isang malawak, malamig, at nakakabinging kawalan. Isang pakiramdam ng ganap na pagkakanulo. Ipinagpalit mo ang kinabukasan na ng anak ko dahil sa utang sa sugal? Mahinang tanong ni Miguel. Ang boses ay walang emosyon, walang buhay. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Naiiwan ang isang matandang lalaking humahagulgol sa kanyang pagsisisi. Nagmaneho si Miguel ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay lumabos sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na karagatan. Walang masagwan, walang mapuntahan, dahan-dahang lumulubog sa dilim. Lahat ng pinto ay sarado. Lahat ng tulay ay sinunog. Wala na siyang abogado. Wala siyang ebidensya na paniniwalaan. Sa mata ng batas at ng publiko, siya ang kontrabida. Siya ang halimaw. Nang gabing iyon, umuwi siya sa isang madilim at tahimik na bahay. Dumiretso siya sa kwarto ni Angela at pinanood itong matulog. Ang payapang mukha nito, ang mahinang paghinga, ang tanging bagay na totoo at puro sa kanyang magulong mundo. Inabot niya ang kanyang kamay para haplusin ang buhok nito, ngunit bigla niyang binawi. Pakiramdam niya'y hindi siya karapat-dapat. Nabigo siya bilang isang CEO, bilang isang lalaki, at higit sa lahat, bilang isang ama. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang malamig at opisyal na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Is this Mr. Miguel de la Merced? Yes, speaking. Sir, tumatawag po ako mula sa Child Protective Services. Nakatanggap po kami ng isang emergency petition mula kay Mrs. Isabella de la Merced. Kalakip ang kopya ng inyong psychological evaluation. Nanigas si Miguel. Ang hawak sa telepono ay humigpit. Alinsunod sa aming protocol, nagpatuloy ang boses, magkakaroon po kami ng visit sa inyong tahanan bukas ng umaga, 9:00. Nagising si Angela sa isang dampi ng kamay sa kanyang balikat. Hindi ito ang magaspang na yugyog na sanay siya, kundi isang marahan at maingat na pag-alog. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang kwarto, na bahagyang naliliwanagan ng ilaw mula sa labas, nakita niya ang mukha ng kanyang daddy. Nakaluhod ito sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay namumula. At may lungkot doon na hindi pa niya nakita kailanman. Daddy? Inaantok na tanong niya. Gabi pa po. Shh, princess. Pabulong na sabi ni Miguel. Kailangan nating mag-ayos. Aalis tayo. Nawala ang antok ni Angela. Umupo siya. Aalis po? Saan po tayo pupunta? Magkakaroon tayo ng isang adventure, isang mahabang road trip. Tayong dalawa lang. Sabi ni Miguel, pilit nang ngumingiti. Pero ang ngangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bilis na anak, tulungan kitang magbihis. Habang tinutulungan siya ng kanyang ama, na magsuot ng jacket at sapatos, naramdaman ni Angela na may mali. Ang kilos ni Daddy ay mabilis at tahimik, para silang mga magnanakaw sa sarili nilang bahay. Daddy,
Bakit po tayo nagmamadali? Tanong niya. Magagalit po si Tita Isabela. Huminto si Miguel sa pagtatali ng sintas ng sapatos ni Angela. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Hindi na natin kailangang isipin kung anong sasabihin niya, anak. Mula ngayon tayong dalawa na lang, okay? May kung anong kaba at saya ang naramdaman ni Angela sa sinabi nito. Sila na lang dalawa. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan, maingat sa bawat hakbang para hindi lumikha ng ingay. Madilim ang buong bahay. Tanging ang ilaw lang ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana ang nagsisilbing gabay nila. Sa huling pagkakataon, napatingin si Angela sa kanyang playroom. Ang mga manika, ang bahay-bahayan, ang mga libro ng kwento. Lahat ng pamilyar sa kanya ay naroon, tahimik sa dilim. Pakiramdam niya ay nagpapaalam siya sa mga ito. May isang maliit na backpack lang na dala si Daddy. Wala nang iba, ni hindi man lang sila dumaan sa kwarto nito. Pagdating nila sa garahe, hindi sila sumakay sa karaniwang magarang kotse ni Daddy. Isang mas luma at simpleng sasakyan ang binuksan nito. Sakay na princess, sabi nito. Nang nasa loob na sila ng kotse, nakita ni Angela na may inilagay na isang lumang t-shirt ang kanyang ama sa ibabaw ng dashboard. Para saan po yan, Daddy? Para hindi tayo masyadong mapansin, anak. Sagot nito, hindi tumitingin sa kanya. Dahan-dahan at walang ilaw na inatras ni Miguel ang sasakyan palabas ng gate. Nang nasa kalsada na sila, saka lang nito binuksan ang headlights at pinabilis ang takbo. Tumingin si Angela sa bintana. Ang malaking mansyon nila ay unti-unting lumiliit sa kanilang likuran hanggang sa ito'y naging isang tuldok na lang sa dilim bago tuluyang naglaho. Ang biyahe ay mahaba at tahimik. Paminsan-minsan, tinitingnan ni Daddy ang rearview mirror. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sinubukan ni Angelang magtanong kung saan sila pupunta. Pero ang tanging sagot nito ay, sa isang lugar na ligtas, anak. Isang lugar kung saan walang mananakit sa'yo. Hindi nagtagal. Dahil sa pagod at sa ugoy ng sasakyan, nakatulog si Angela sa passenger seat. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa bintana. Ang huli niyang naramdaman ay ang paglalagay ni Daddy ng jacket nito sa ibabaw niya bilang kumot at ang marahang paghaplos nito sa kanyang buhok. Nagising siya nang maramdaman niyang huminto ang sasakyan. Sumisikat na ang araw. Ang liwanag nito ay kulay kahel at rosas, pinipinta ang langit. Nasa isang lugar sila na hindi pamilyar kay Angela. Ang paligid ay puno ng matataas na puno. Ang hangin ay sariwa at malamig. Sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Mukha itong luma at ang pintura ay natutuklap na sa ilang bahagi. Malayo ito sa mansyon na kanyang kinalakihan. Bumaba si Miguel mula sa kotse at pinagmasdan ng bahay. May kung anong lungkot at pamilyaridad sa kanyang mga mata. Bumaba na rin si Angela at lumapit sa kanyang ama. Ang damo ay mamasa-masa pa sa hamog. Daddy, nasaan po tayo? Tanong niya, ang boses ay mahina. Humarap sa kanya si Miguel, lumuhod para magpantay sila at hinawakan ang kanyang mga balikat. Nandito na tayo sa lugar kung saan lumaki si Daddy, anak. Tumingin si Angela sa lumang bahay. Pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ama na puno ng pagod at lungkot. At sa kanyang musmos na isipan, unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Ang paggising sa kanya sa gitna ng gabi, ang pag-alis ng palihim, ang seryosong mukha ni Daddy. Daddy, tanong niya. Ang mga mata ay nagsisimula ng manubig. Bakit po tayo nandito? Nagtatago po ba tayo? Ang tanong ni Angela ay bumaon na parang isang punyal sa puso ni Miguel. Nagtatago po ba tayo? Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang anak, mga matang puno ng pagkalito, pero mayroong din isang bagay na mas matindi. Tiwala. Isang tiwalang pakiramdam niya ay hindi niya deserve. Huminga siya ng malalim. Amoy ang sariwang hangin ng probinsya na matagal na niyang hindi nalalanghap. Hindi tayo nagtatago, princess. Mahinahon niyang sagot.
Hinahawi ang buhok nito. Nagbabakasyon lang tayo. Isang mahabang bakasyon. Malayo sa lahat ng ingay. Hindi lubos na naintindihan ni Angela. Pero ang salitang bakasyon at ang katiyakan sa boses ng kanyang ama ay sapat na. Tumango ito. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay na kahoy. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela na parang mga multo mula sa nakaraan. Para kay Angela, ito ay luma at medyo nakakatakot. Para kay Miguel, bawat sulok ay may dalang alaala. Naalala niya ang tumba-tumba sa tabi ng bintana kung saan siya kinakantahan ng kanyang ina. Naalala niya ang mahabang lamesa sa kusina kung saan tinuruan siya ng kanyang ama na magkumpuni ng mga sirang laruan. Ito ang tahanang simple, pero puno ng pagmamahal. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa Maynila. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Paano niya hinayaang lumaki ang kanyang anak sa isang malamig na mansyon sa halip na sa isang mainit na tahanan? Ang unang araw nila ay ginugol sa paglilinis. Walang mga yaya, walang mga katulong. Silang dalawa lang. Nang subukan ni Miguel na magluto ng almusal sa lumang kalan de kahoy, muntik pa niyang masunog ang sinangag. Ang sunny side up egg na niluto niya ay hindi bilog at may konting sunog sa gilid. Pero nang tikman ito ni Angela, ngumiti ito ng totoo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. "Masarap po, Daddy," sabi nito. Ang simpleng papuring iyon ay mas matamis pakinggan kaysa sa kahit anong business deal na napagtagumpayan niya. Maghapon silang naglinis. Ipinakita ni Miguel kay Angela kung paano magpunas ng alikabok, kung paano mag-ayos ng mga gamit. Nagtawanan sila nang may mahulog na sapot ng gagamba sa buhok ni Miguel. Nagkantahan sila habang nagwawalis ng sahig. Sa gitna ng alikabok at pagod, may isang bagay na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na matagal nang nawala. Nang gumabi, pagod pero masaya, umupo sila sa isang maliit na banig sa labas ng bahay, sa ilalim ng kalangitang puno ng libu-libong bituin na hindi kailanman nakikita sa Maynila. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Anak," nagsimulang magsalita si Miguel, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Sorry. Sorry kung hindi naging mabuting daddy sa'yo nitong mga nakaraang taon." Tumingin sa kanya si Angela. Ang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. "Sorry kung palagi akong wala." Pagpapatuloy niya. "Sorry kung mas inuna ko ang trabaho. At sorry kung hindi ko nakita. Hindi ko nakita na nasasaktan ka na pala." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong dumaloy. Isang simbolo ng lahat ng kanyang pagsisisi. Hindi nagsalita si Angela. Sa halip, lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang maliit na yakap na kayang punan ang lahat ng pagkukulang sa kanyang puso. Niyakap niya ito pabalik. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-asang marahil hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, napagdesisyonan nilang linisin ang maliit na bodega sa itaas ng bahay. Puno ito ng mga lumang kahon at baul. Habang inaangat ni Miguel ang isang mabigat na kahon, may nahagip ang mga mata ni Angela sa isang madilim na sulok. "Daddy, ano po yon?" Turo niya. Lumapit si Miguel at nakita ang isang maliit at antigong baul na gawa sa kahoy. May mga ukit ito ng mga bulaklak na sampagwita. Maalikabok ito, pero kitang-kita na inalagaan ito ng husto noon. Maingat niya itong kinuha at pinunasan. Nang mawala ang alikabok, isang bagay ang lumitaw sa takip nito. Mga salitang inukit ng Pino at may pagmamahal. Binasa ito ni Miguel ng malakas. Ang kanyang puso ay biglang huminto sa pagtibok. "Para sa aking Angela, sa iyong ika-10 kaarawan, nagmamahal, Mommy." Ang mga salita ay parang isang bulong mula sa nakaraan, isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig.
Ang sulat kamay ng kanyang yumaong asawa na inukit sa kahoy ay isang testamento ng pagmamahal na lumalampas sa kamatayan. Napatingin sa kanya si Angela. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at pag-asam. Kay Mommy po yan, Daddy? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Ang salitang Mommy ay lumabas sa kanyang mga labi na may kasamang pananabik. Isang pangungulila para sa isang mukhang unti-unti nang nabubura sa kanyang alaala. Tumango si Miguel, hindi makapagsalita. Ang lalamunan ay tila may nakabara. Inilagay niya ang baul sa isang malinis na espasyo sa sahig. Pinagmasdan niya ito. Isang pangako mula sa kanyang asawa para sa kanilang anak. Isang pangakong dapat sana ay mabuksan 2 taon mula ngayon sa isang masayang selebrasyon, hindi sa gitna ng isang pagtakas. Pero, hindi ko pa po birthday, sabi ni Angela, may bahid ng lungkot. Tumingin si Miguel mula sa baul patungo sa mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Nakita niya ang pangungulila. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi sila maaaring maghintay. Ang mga patakaran ng normal na buhay ay hindi na angkop sa kanila. Nasa gitna sila ng isang krisis at marahil, ang nasa loob ng baul na ito ay hindi lang mga alaala. Marahil ito ay isang mensahe, isang gabay, isang bagay na kailangan nila ngayon, higit kailanman. Alam niya na kung nandito lang ang kanyang asawa, iisa lang ang gugustuhin nito, ang kaligtasan at kaligayahan ni Angela. Alam mo, Princess, sabi ni Miguel, ang boses ay malumanay. Minsan, ang mga regalo ay dumarating ng mas maaga, lalo na kapag kailangan natin sila. Maingat niyang inilagay ang kanyang mga daliri sa lumang kandado ng baul. Ito ay hindi nakalock, tila naghihintay lang na buksan. Huminga siya ng malalim at sa mata ni Angela na puno ng pag-asa, dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng baul ng mga alaala. Nang bumukas ang takip ng baul, isang amoy ang lumabas. Amoy ng pinatuyong bulaklak, ng lumang papel, at ng mga alaalang matagal nang nakatago. Para kay Miguel, ito ang amoy ng kanyang yumaong asawa, si Eliza. Isang amoy na akala niya ay kinalimutan na niya. Sa loob, maingat na nakaayos ang mga munting kayamanan. Isang pares ng maliliit na sapatos na balat, ang unang isinuot ni Angela. Isang kwintas na gawa sa shell na ginawa ni Angela sa nursery. Isang music box na tumutugtog ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Bawat isang bagay ay may dalang alaala, isang matamis na kirot sa puso ni Miguel. Kinuha ni Angela ang music box at maingat itong pinatugtog. Ang pamilyar na himig ay pumuno sa tahimik na bodega. Isang tunog mula sa isang mas masayang panahon. Sa ilalim ng isang pinatuyong bulaklak ng sampagita, may nakita si Miguel. Isang maliit, leather-bound na kwaderno. Walang titulo, walang disenyo. Simple lang. May pag-aalinlangan niya itong kinuha. Ito ang diary ni Eliza. Alam niya dahil siya ang nagregalo nito dito noong unang anibersaryo nila. Hindi niya kailanman binasa ito. Ito ay sagrado, ang mundo ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanilang sitwasyon, pakiramdam niya ay may karapatan siya, may pangangailangan. Ano po iyan, Daddy? Tanong ni Angela. Ang mga mata ay nakatutok sa kwaderno. Ito ang diary ng mami mo. Sagot ni Miguel. Ang boses ay naging paos. Umupo sila sa sahig. Magkatabi, ang music box ay patuloy na tumutugtog sa kanilang tabi. Dahan-dahang binuklat ni Miguel ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Eliza, pamilyar at elegante, ang sumalubong sa kanya. Binasa niya ng malakas ang ilan sa mga unang sinulat nito. Mga masasayang alaala. August 14. Unang salitang sinabi ni Angela ngayon, Dada. Halos lumundag sa tuwa si Miguel. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Napangiti si Miguel sa alaala.
Tumingin siya kay Angela na nakikinig ng mabuti, na parang isang kwentong pambata. Nagpatuloy si Miguel sa pagbabasa, nilalaktawan ng ilang mga pahina, hanggang sa isang pangalan ang tumalon mula sa pahina at sumampal sa kanya, Isabela. October 3, dinalaw kami ni Isabela ngayon. Siya ang best friend ko, pero minsan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Sabi niya, swerte ko raw kay Miguel. Alam kong papuri iyon, pero may kung anong pait sa tono niya na hindi ko maintindihan. Napatigil si Miguel. Muli niyang binasa ang sinulat. Nagpatuloy siya. October 29. Nagkaroon kami ng maliit na pagtatalo ni Miguel tungkol sa isang business trip. Normal lang naman, pero ang nakakagulat ay ang reaksyon ni Isabela. Agad siyang pumanig kay Miguel. Sinabing masyado lang daw akong emotional. Pag-alis ni Miguel, sabi niya sa akin, hayaan mo na, ganyan talaga ang mga lalaking successful. Kailangan ng mas malawak na pangunawa. Imbes na damayan ako, pinaramdam niya na ako ang may kasalanan. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na tumutusok sa puso ni Miguel. Ang mga pangyayaring ito, naalala niya. Ngunit noon, ang tingin niya rito ay simpleng pag-aalala lang ng isang kaibigan. Ngayon, sa bagong liwanag, nakikita niya ang lason, ang manipulasyon. Ang huling entry tungkol kay Isabela, ang tuluyang nagpaguho sa kanya. November 15, nasira ang paborito kong vase. Yung regalo sa akin ni Miguel mula sa Venice. Sabi ni Isabela, aksidente daw niyang nabunggo habang nag-aayos ng bulaklak. Nagsorry siya ng husto. Pero kanina, habang nagliligpit, nakita ko si Angela na naglalaro. Tinanong ko kung nakita niya ang nangyari. Sabi niya, opo. Tita Bella po smiled bago po nahulog. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Isang bata o ang best friend ko. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin ni Isabela sa buhay ko. Para siyang isang lobo na nag-aabang sa tupa. Sana mali lang ako ng pakiramdam. Pagkatapos basahin iyon, isinara ni Miguel ang diary. Hindi na niya kaya. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang puno ng matinding pagsisisi. Paano niya hindi nakita to? Paano siya naging ganito kabulag? Ang mga babala ay naroon na pala sa simula pa lang. Isinulat ng babaeng pinakamamahal niya. Ngunit binaliwala niya ang lahat. Naramdaman niya ang pagyakap ng maliliit na braso ni Angela sa kanyang leeg. Don't cry po, Daddy, bulong nito. Niyakap niya pabalik ang kanyang anak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa hagulgol na pilit niyang pinipigilan. I'm sorry, Eliza, bulong niya sa hangin. I'm so sorry. Habang magkayakap sila, may isang litrato na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina ng diary. Kinuha ito ni Miguel. Isang litrato nilang tatlo. Siya, si Eliza at si Isabela, kuha sa isang party. Siya at si Eliza ay magkatabi, nakangiti ng masaya sa kamera. Sa likuran nila, bahagyang natatakpan ay si Isabela. Nakangiti rin ito, pero ang nangiti ay pilit at hindi abot sa kanyang mga mata. At ang mga matang iyon ay hindi nakatingin sa kamera. Nakatutok ang mga ito kay Eliza at sa mga ito ay may isang emosyong malinaw na malinaw ngayon kay Miguel. Purong inggit. Ito na. Ang patunay na hindi lang ito nangyari kamakailan. Ito ay isang plano. Isang mahabang, nakakakilabot na plano na nagsimula pa noong nabubuhay ang kanyang asawa. Sa gitna ng kanilang katahimikan, biglang nag-vibrate ang luma at halos nakalimutan na niyang company phone na isinama niya sa pagtakas. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong kilala niya, si Mr. Santos, ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaan niyang accountant sa kumpanya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Miguel ang mensahe. Sir, pasensya na po sa abala. Nag-aalala lang po kami sa inyo.
Sir, may natuklasan po akong mga kahina-hinalang transaksyon sa ilalim ng pangalan ni Mr. Marco nitong mga nakaraang buwan. Malalaking halaga po ang inililipat sa isang offshore account. Hindi ko po alam kung para saan, pero labas po ito sa normal na operasyon ng kumpanya. Ang pagbabalik ni Miguel sa Maynila ay hindi isang parada ng tagumpay. Ito ay tahimik, mabilis, at may estratehiya. Sa tulong ng perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng kanyang mamahaling relo, ang huling piraso ng kanyang dating buhay, nakakuha siya ng isang batang abogada, si Attorney Katrina Reyes. Bata pa ito, ngunit sa mga mata nito ay may nakita si Miguel na matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Isang nag-aalab na pagnanasa para sa katarungan. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Sa loob ng korte, ang hangin ay mabigat. Naroon si Isabela. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang mukha ay nagpapahayag ng isang mahinahon at inaping kabanalan. Sa tabi niya ay si Marco, kalmado at kampante. Tila nanonood lang ng isang boring na pelikula. Sila ang panalo. Alam nila iyon. Nang tawagin ng huwes ang kaso, tumayo ang abogado ni Isabela. Your Honor, as we have previously established, Mr. De La Merced is mentally and emotionally unstable. He has even resorted to kidnapping his own child. We ask the court to grant full and permanent custody to my client, Mrs. De La Merced, for the safety and well-being of the child. Noted, sabi ng huwes. Does the respondent have anything to say? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likod ng korte. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Pumasok si Miguel. Hindi suot ang kanyang karaniwang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at slacks. Mukha siyang pagod, ngunit may bagong lakas at determinasyon sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Angela. At sa likod nila, si Attorney Katrina Reyes, isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang mukha ni Isabela ay nagpakita ng panandaliang pagkagulat bago muling bumalik sa pagiging kalmado. Si Marco ay bahagyang napakunot ng noo. Your Honor, nagsimula si Attorney Reyes, ang boses ay malinaw at matatag. My client, Mr. Miguel De La Merced, is here to prove that all accusations against him are not only false, but part of a malicious and criminal scheme. Sa sumunod na oras, ang korte ay naging isang battlefield. Unang isinalang ni Attorney Reyes ang diary ni Eliza. Mrs. De La Merced? Tanong ng abogada habang hawak ang kwaderno. Pamilyar po ba kayo sa sulat kamay na ito? Kinabahan si Isabela. That's Eliza's diary. How did you get that? Sagutin niyo lang po ang tanong, mariing sabi ni Attorney Reyes. Bago pa man makasagot si Isabela, nagpatuloy ang abogada. Sa isang entry po dito, sinabi ni Mrs. Eliza De La Merced na kayo mismo ang nagsabi sa kanya na siya ay masyadong emotional at kailangan ng mas malawak na pangunawa sa kanyang asawa. Mrs. De La Merced, yan po ba ang paraan ninyo ng pagpapakita ng malasakit sa inyong best friend? Sa pamamagitan ng dahan-dahang pagsira sa kanyang kumpiyansa sa sarili? Nawala ang kulay sa mukha ni Isabela. That's not true. Pinalalaki niya lang ang mga bagay-bagay. Ganoon po ba ha? Tanong ulit ni Attorney Reyes. Tulad po ng pagpapalaki ng bagay sa isang sirang vase na ayon sa batang si Angela ay nginitian niyo pa bago ninyo sinadyang ihulog? Hindi na nakasagot si Isabela. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsimulang manginig. Sunod na tinawag ni Attorney Reyes si Marco. Mr. Marco, kalmadong tanong ng abogada, kinikilala niyo po ba ang mga dokumentong ito? Inilapag niya sa harap ni Marco ang isang folder na puno ng mga bank statements. Ito po ay mga records ng isang offshore account at ito naman po ay mga records ng mga fund transfer mula sa kumpanya ni Mr. De La Merced. 5 milyong piso po lahat. Na-withdraw 3 araw matapos mailabas ang peking psychological report. Mr. Marco, maaari niyo po bang ipaliwanag
kung bakit ang pera ng kumpanya ay napunta sa inyong personal na account? Ang kalmadong anyo ni Marco ay naglaho. That's preposterous. Those documents are fake. Talaga po ba? Ngumiti si Attorney Reyes. Dahil ang nagbigay po sa amin yan ay ang mismong accounting department ng De La Merced Corporation na handang tumestigo ngayon din. Napatingin si Marco kay Miguel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang bitag na ginawa niya para kay Miguel ay siya na ngayon ang nahuhuli. Ngunit ang huling bala ay hindi pa dumarating. Your Honor, sabi ni Attorney Reyes, may isa pa po kaming testigo. Bumukas muli ang pinto ng korte. Pumasok ang isang pamilyar na mukha. Si Yaya Luming, ang matandang kasambahay, nanginginig sa takot ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Napatayo si Isabela. Anong ginagawa niya dito? Nagsimulang magsalita si Yaya Luming. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga araw na hindi pinapakain si Angela. Ang mga masasakit na salitang naririnig niya. At ang pinakamatindi sa lahat, pinagbantaan po nila ako. Humahagulgol na, sabi ng matanda. Nakaturo kina Isabela at Marco. Sinabi po nilang idadamay nila ang pamilya ko sa probinsya kung magsusumbong ako. Patawarin niyo po ako, Sir Miguel. Natakot po ako. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang napansin ni Miguel. Si Angela, na kanina patahimik na nakaupo sa tabi niya, ay nakatingin ng diretso kay Isabela. Hindi ito ang tingin ng isang batang takot. Ang mga luha ay wala na. Ang panginginig ay nawala na. Ang nakita ni Miguel sa mga mata ng kanyang anak ay isang bagay na mas matibay pa sa bakal. Lakas. Isang lakas na isinilang mula sa sakit. Pinanday ng katotohanan. Ang tingin na iyon, higit pa sa kahit anong ebidensya, ang tuluyang nagpaguho sa natitirang depensa ni Isabela. Umiwas ito ng tingin. Talunan. Tumahimik ang buong korte. Ang lahat ng kasinungalingan ay nailantad na. Ang lahat ng maskara ay nalaglag na. Tumingin ang huwes sa lahat ng ebidensya sa kanyang mesa, pagkatapos ay kay Miguel at sa huli, kay Angela. Kinuha ng huwes ang kanyang gavel, itinaas ito. Ang tunog ng pagtibok ng puso ni Miguel ang tanging maririnig sa nakakabinging katahimikan ng silid. Tok! 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 Ang tunog ng gavel ng huwes ay 3 beses na pumalo. At para kay Angela, ang bawat tunog ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo. Nagpapahiwatig na tapos na ang ulan. Having heard all testimonies and reviewed all evidence presented, nagsimulang magsalita ang huwes. Ang kanyang boses ay malinaw at makapangyarihan. This court finds a clear and undeniable pattern of child abuse, emotional distress, perjury, and conspiracy to defraud. Hindi naintindihan ni Angela ang lahat ng mga salitang yon, pero naintindihan niya ang sunod na sinabi ng huwes. The petition filed by Mrs. Isabela de la Merced is hereby dismissed. Full and sole custody of the minor, Angela de la Merced, is granted to her father, Mr. Miguel de la Merced. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng kanyang daddy. Sa tabi niya, isang tunog na parang isang bigat na matagal nang nakadagan sa dibdib nito ay sa wakas ay naalis na, ngunit hindi pa tapos ang huwes. Tumingin ito ng diretso kina Isabela at Marco. Furthermore, this court orders the immediate arrest of Mr. Marco Villanueva for corporate fraud and Mrs. Isabela de la Merced for child abuse and falsification of testimonies. Sa sandaling iyon, ang perpektong maskara ni Tita Isabela ay tuluyan ng nabasag at nahulog at ang lumabas ay isang mukhang puno ng galit at hindi makapaniwala. Hindi! Hindi maaari! Sigaw nito, ang kanyang magandang mukha ay nag-iba ang anyo. Kasalanan mo to, Miguel. Sinira mo ang buhay ko. 2 pulis ang lumapit sa kanila. Ang kaninang kampanteng anyo ni Marco ay naglaho, napalitan ng isang malamig na galit habang ipinuposasan. Si Isabela naman ay nagpumiglas, umiiyak at sumisigaw. Ang kanyang kabanalan
ay naging isang desperadong pagwawala. Pinanood sila ni Angela habang inilalabas ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mga mata ni Tita Isabela, mga matang hindi na nakakatakot, kundi mga matang talunan at walang laman. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Angela. Hindi rin saya. Ang naramdaman niya ay awa. Isang malungkot na awa para sa isang taong puno ng galit, kaya't wala nang natirang espasyo para sa pagmamahal. Pagkatapos, naramdaman niya ang mga braso ng kanyang daddy na yumakap sa kanya ng mahigpit. Napakahigpit na parang ayaw na siyang bitawan pa. Isinubsob ni Angela ang kanyang mukha sa dibdib nito at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang ganap siyang ligtas. Tapos na, princess, bulong ng kanyang daddy, ang boses ay basag. Tapos na ang lahat. Paglabas nila ng korte, para silang mga artistang sinalubong ng napakaraming ilaw. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay nagsisiksikan, nagsisigawan ng mga tanong. Mr. De La Merced, anong masasabi niyo? Totoo po bang plinano lahat ng asawa niyo? Noong una, nagtago si Angela sa likod ng kanyang ama. Ngunit hinawakan ni Daddy ang kanyang kamay nang mahigpit. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Isang totoong nangiti na umabot hanggang sa mga mata. Isang ngiting nagsasabing, wala ka nang dapat ikatakot. Humarap si Miguel sa mga kamera, hindi para magsalita, kundi para lang tumayo doon. Hindi na siya ang lalaking nasa bingit ng kabaliwan na isinulat nila sa mga article. Siya ay isang ama, matatag na nakatayo sa tabi ng kanyang anak. Ang daan palabas ay tila napakahaba, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ni Angela ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang bawat flash ng kamera ay hindi na nakakabulag, kundi parang mga bituin na gumagabay sa kanila papalayo sa dilim. Pag-uwi nila sa mansyon, ang dating malamig at malungkot na bahay ay tila may kakaibang pakiramdam. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay payapa. Lumipas ang ilang linggo. Ang mga gamit ni Tita Isabela ay unti-unti nang inalis. Ang balita tungkol sa kanila ay unti-unti na ring nawala. Napalitan ng ibang mga iskandalo. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal. O halos normal. Isang hapon, habang naglalaro si Angela sa kanyang playroom na puno ng mga bagong laruan na regalo ng kanyang daddy, pumasok si Miguel. Umupo ito sa sahig sa tabi niya. Masaya ka ba dito, princess? Tanong nito. Tumango si Angela. Opo, daddy, dahil po nandito kayo. Ngumiti si Miguel. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumingala si Angela mula sa kanyang paglalaro. Tinitigan niya ang kanyang ama. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa isang maliit na bahay na kahoy sa amoy ng sinangag na medyo sunog at sa libo-libong bituin sa langit. Daddy, tanong niya sa isang boses na puno ng isang simpleng pagnanais. Pwede po ba tayong bumalik sa bahay natin sa probinsya? Ang tanong ni Angela ay tumagos sa puso ni Miguel, hindi bilang isang simpleng hiling ng isang bata, kundi bilang isang malinaw na sagot sa isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng tahanan? Tinitigan niya ang kanyang anak na napapaligiran ng lahat ng laruang kayang bilhin ng pera. Pagkatapos, ay tiningnan niya ang paligid ng malawak na mansyon, ang matataas na kisame, ang mga mamahaling muebles, ang makintab ngunit malamig na sahig. Naalala niya ang sinabi ni Angela noon, masaya po ako dito, dahil po nandito kayo. Ang tahanan ay hindi ang lugar. Ito ay ang mga tao. Ngumiti si Miguel, isang ngiting malaya, walang bigat, at puno ng katiyakan. Oo naman, princess, sagot niya. Babalik tayo sa tunay nating bahay. Ang mga sumunod na buwan ay isang montage ng pagbabago. Ang malaking karatula na for sale ay isinabit sa gate ng mansyon.
Ang mga mamahaling kotse sa garahe ay isa-isang naibenta. Maraming board meetings ang kanyang dinaluhan, hindi para mag-resign, kundi para i-restructure ang kumpanya. Inappoint niya ang isang trusted vice president para maging chief operating officer na magpapatakbo ng pang-araw-araw na operasyon sa Maynila. Marami ang nagulat. Marami ang nagsabing nababaliw na siya para iwan ang tuktok ng kanyang tagumpay. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na mahalaga kay Miguel kung ano ang iisipin ng ibang tao. Ang tanging mahalaga ay ang nangiti sa mga labi ni Angela nang makita nitong muli ang bahay na kahoy sa probinsya. Hindi na ito ang luma at maalikabok na bahay na tinakasan nila. Ipinakumpuni ito ni Miguel. Pininturahan ng puti at asul. Ang mga bintana ay pinalitan para mas pumasok ang liwanag at ang hardin sa labas ay tinamnan ng mga paboritong bulaklak ni Eliza. Simple lang ito, pero mainit at puno ng buhay. Ang kanilang bagong buhay ay nagsimula. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa tunog ng alarm clock para sa isang meeting, kundi sa hunini ng mga ibon at amoy ng nilulutong almusal ni Miguel. Masarap na siyang magluto ngayon. Natuto siyang gumawa ng perpektong sinangag at itlog. Pagkatapos ng almusal, hindi na sila nagmamadali para pumasok sa opisina at eskwelahan. Si Angela ay naka-enroll sa isang maliit na local school kung saan ang mga kaklase niya ay nagiging mga kaibigan niya sa hapon para maglaro ng habulan sa parang. Si Miguel naman ay nagtatrabaho pa rin pero sa isang maliit na opisina na ginawa niya sa isang sulok ng bahay. Ang kanyang mga meetings ay kadalasang ginagawa online. Ang kanyang mga desisyon ay kasing talas pa rin ng dati, pero ngayon, meron na siyang hangganan. Pagdating ng 5:00 ng hapon, isinasara niya ang kanyang laptop. Ang oras pagkatapos noon ay para na lamang kay Angela. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nagpasya si Miguel na turuan si Angela na gumawa ng saranggola. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, pinagdugtong nila ang mga patpat, sinukatan ang papel de hapon, at ginawan ito ng buntot na gawa sa mga retaso ng tela. Nagtawanan sila, nagbiruan. Ang mga kamay ni Miguel, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga tseke, ay sanay na ngayon sa paghawak ng pandikit at sinulid. Nang matapos, dinala nila ito sa tuktok ng isang burol sa likod ng kanilang bahay. "Ready ka na, princess?" tanong ni Miguel. "Ready na po, daddy." Masayang sagot ni Angela, hawak ang bilao ng sinulid. Tumakbo si Miguel, bitbit ang saranggola. Nang umihip ang isang malakas na hangin, binitawan niya ito. Ang saranggola ay umakyat, sumayaw sa hangin, mas mataas at mas mataas pa, hanggang sa ito'y naging isang makulay na tuldok sa kahel na kalangitan. Nakatayo silang magkatabi. Ang ama at ang anak, pinapanood ang saranggola na malayang lumilipad. Ang hangin ay sariwa. Ang paligid ay payapa. Ang katahimikan ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. Tumingin si Miguel kay Angela. Ang kanyang anak ay nakatingala sa langit. Ang mukha ay naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Isang ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Isang ngiting dalisay, masaya, at higit sa lahat, payapa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Miguel ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-abot sa tuktok ng isang corporate ladder. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga numero sa iyong bank account. Ang tunay na tagumpay ay ito, ang sandaling ito, ang pagiging naroroon. Nawala sa kanya ang isang malaking mansyon, ngunit natagpuan niya ang isang tunay na tahanan. Nawala sa kanya ang isang bahagi ng kanyang yaman, ngunit natagpuan niya ang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. At habang magkahawak kamay nilang pinapanood ang saranggola na lumilipad sa kalawakan, alam ni Miguel na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, sila ay tunay ng malaya.
At dito nagtatapos ang kwento ng mag-amang Miguel at Angela. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Bawat kabanata na aking isinulat ay nilikha ng may pag-aalala at pagmamahal para sa inyo, ang aking mga tapat na tagapakinig. Habang binubuo ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naluha sa mga pagsubok, nagalit sa mga kasinungalingan, at umasa sa gitna ng kadiliman. Ang paglalakbay ni na Miguel at Angela ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig, lalo na ang pagmamahal ng isang ama, ay isang fauday, isang muog na hindi kayang tibagin ng anumang pagsubok o kasamaan. Sana ay baunin ninyo ang mensahe na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa laki ng bahay, kundi sa init ng mga yakap, sa halaga ng tiwala, at sa payapang mga sandali na kapiling natin ang ating pamilya. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat komento ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita at sa panibagong kwentong ating pagsasaluhan. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagmamahal at suporta.